Magandang oras mga kababayan, mga ka-TH, mga ka-good news. Meron tayong napakagandang balita dito. Ito ang pinakamagandang housing projects na pinamimigay ni PBBM sa mga benepisyaryo. Merong 1,400 ka-units ng napakagandang parang condominium 5 stories na apartments na parang condominium. Ang ganda-ganda sa Malabon ito. Hindi nababalita noon kaya atin binalikan, narito ang ulat, atin panoorin. It has been clear early on that nothing brings more joy and sense of achievement to the president than when he is up close to witness the poor and indigent families receive dwellings from the government. And today it was apparent in spearheading the ceremonial turnover of close to 1,400 housing units in St. Gregory Village in the city of Malabon that Orion Lasigas dwells on in this report. President Ferdinand R. Marcos Jr. has reiterated his directive to the National Housing Authority, Department of Human Settlements and Urban Development, and other government agencies to focus on providing decent and proper housing projects. In Malabon City, the President himself led the ceremonial turnover of 1,380 housing units. This is part of the Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing Program of the Marcos administration. The President assured that no one will be left behind and abandoned as the project pushes for development through decent housing for Filipinos. Sana po ay magsilbi ito na paalala at patunay na ang proyektong ito ay handang gumabay at tumulong sa inyong tungo sa pagunlad ng inyong pamumuhay. Ayan, napakaganda ng mga buildings, di ba? Parang condominium at merong car park sa baba nito at sa unahan ay merong sports complex. Kaya parang subdivision na siya eh. Kaya sigurado ang mga taong nabibigyan nito ay mag-isip ng 100 beses kung sila'y manatiling DDS. Kasi alam naman natin may mga DDS na naging benepisyaryo diyan sa Malabon, St. Gregory Village. Okay, kaya ito kasi ay made to last hanggang sa pagtanda ay hindi magigiba ang mga bahay na yan kasi konkreto. At very presentable, di ba? Ipisipin nyo, meron kayong anak na dalaga at nag-aaral sa mga public school at nang dadalaw yung kanyang boyfriend ay maganda yung disenteng bahay yung makikita, hindi yung lawanit at plywood lang na tulad ng mga ginawang mga pabahay ng ibang presidente. Kaya ito hindi ito nababalita kaya binalikan ko at ipinakita ko sa inyo para sa mga hindi nakakaalam na ganito talaga ang programa ni PBBM sa paggawa ng mga pabahay na pinamimigay niya ay magaganda talaga. Ginagawa talaga yan, dinidisenyo ng mga architect, hindi yung basta-basta lamang. Kaya kudos kay PBBM. Balik tayo sa kanya. Para po sa kalaman ng lahat, napakalapit po sa aking puso ang pagsisiguro na maging matagumpay ang mga human settlements at housing projects ng ating gobyerno. The President personally inspected some housing units in St. Gregory Homes, which is an in-city project of NHA. The model unit of St. Gregory Homes has 1 bedroom, kitchen, dining area, toilet, laundry, and living room. The size of each unit is 24.5 meters and is designed for minimum wage earners, informal settlers, and those living in high-risk areas and danger zones who want to have a cheap, safe, and comfortable home. About 23 buildings with 5 floors each are included in the project. Among the residents who transferred here are from Barangay Bayan-Bayanan, Baritan, Dampalit, and others. Currently, 133 units have so far been distributed to beneficiaries. The Marcos administration targets to build 1 million houses per year. In total, about 6 million houses are expected to be built during the President's term. Naniniwala po ako na kaya nating makamit ito kung ang lahat ay magtutulungan, magiging masunurin sa batas at paiiralin ang bayanihan. Grabe, wala pang presidenteng nagagawa ng ganito na ang dami-daming ginagawang di ba? Inoong sa Yolanda sa Eastern Visayas ay nasa 3,000 mahigit na bahay na bungalow type. Dito naman ay parang condominium at merong 1,380 units. 1,380 kapamilya ang mabibigyan. Kaya ang mga taong ito magiging loyalista na yan Kasi ang bahay ay napakaganda, presentable, parang umuupa ka ng apartment di ba?
Hindi squatter ang dating mo eh. Ang dating mo ay yamanin, mayaman ang dating. Kaya walang ibang, sa tingin ko, sino bang presidente ang nagagawa ng ang dami-dami. Ang target pala ni PBBM ay nasa 1 million housing projects na ipamimigay lang yan sa mga benepisyaryo na karapat-dapat bigyan. Kaya hintay-hintay lang kayo dyan sa inyong mga lugar. Kung merong mga mga displaced families na displaced dahil sa bagyo or ng resettlement, ay baka gagawa din ng programa diyan ang NHA sa autos ni PBBM. Okay, balik tayo sa balita. Spirit ng Pilipino. Ang mga housing program na ito ay naglalayong makapagpatayo ng disenteng pabahay para sa mga kababayan natin pinakanangangailangan. Ito po ay inisyatibo ng gobyerno upang tiyakin na ang bawat pamilyang Pilipino ay mayroong bahay na mauuwian at matatawag nilang sarili nilang tahanan. Okay, so ito, baka sabihin nyo naman na fake news ito. Kaya ito, maghanap tayo ng articles ng mga news sa Google, i-search natin kung totoo ito. Okay, so ito. Well, gaya ng dati ay atin i-verify ito sa Google kung meron nga bang Marcos 1,380 housing units in Malabon na Mala Condominium ang ganda. Well, ito meron dito sa Philippine News Agency, meron din sa National Housing. So ito, mga legit ito kasi National Housing eh. Unahin natin itong Philippine News Agency kung anong meron. So ito, hindi kasi ito nababalita oh. 2023 pa pala ito. O ayan, 1,380 condo type housing. Ito, sa kanan ko, ilang palapag ba ito? 1, 2, 3, 4, 5 palapag. Wow, grabe naman. Di ba yung pinamimigay ng mga nakaraang mga gobyerno sa Pilipinas ay 1-story bungalow type na plywood lang. Ito, 5-story pala ito eh, 5 kaanda na. Condo type nga eh. Ito, Manila, President Ferdinand Marcos Jr. on Monday led the ceremonial turnover of 1,380 housing units from the National Housing Authority NHA to beneficiaries of the St. Gregory Homes Project in Barangay Panghulo in Malabon City. Ayan, totoo yan. Totoo, napakaganda pala. Naku, grabe. Swerte naman ang mabigyan niya, no? Ito yung isa, tingnan natin itong sa National Housing Authority kung ano yung report dito. So ito, NHA ito. Super legit news. Sasabihin na naman ngayon ng DDS na fake news ito. Ano ba yung mga DDS na mga utak? Sarado ba talaga? Ano bang pinakain ni Digong sa kanila? Bakit sarado ang utak? Wala naman sigurong binigay, di ba? Eh baka natangay lang kayo sa popularity ni Digong. Ang ibig sabihin niyan, nabudol-budol kayo, kaya buksan nyo ang inyong isip. Kasi kahit mga DDS ay magkaroon ito kapag nandyan kayo sa Malabon. Pero nung nakaraang taon pa ito. Pero hindi binabalita kasi pinipigilan. So ito, totoo nga oh. Ito, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si National Housing Authority General Manager Jubentay. Ano bang apelyido ito? Jubentay o Tai? Ang pagkakaloob ng 1,380 pabahay sa St. Gregory Homes para sa mga informal settlers, families, ISFS mula sa Malabon City ngayong araw. Taong 2023, hindi ito na hindi na balita kaya ibinalita ko na lang. So ito yung itsura oh. Ay naku, mayroong pang parking area. Merong pang park, merong merong oval, diyan ka magja-jogging, di ba? Parang village na to eh. Parang village siya. Tapos ang tataas. Grabing gasto ito kasi 5-story, 1, 2, bilangin nga natin, 1, 2, 3, 5-story nga. 5-story, typical design, pare-pareho. Ayan o. Malaki ang espasyo, merong mga car parks.
Aba, mayayaman pala yung nandito ah. Kasi meron yung mga kutsi oh. Mayayaman, sabihin natin average lang, di ba? Kasi kung mayayaman yan, bakit nandiyan sila dyan, di ba? Bigay lang yan eh. Pabahay lang yan ni PBBM. Kudos. Kay PBBM, galing. Ito, kasunod ng aktibidad sa Malabon, pinangunahan din ni PBBM at General Manager Tai. Ano bang apelyido ito? Tai o Taay o Tai. Ang groundbreaking para sa panibagong proyekto ng NHA. So ito yung groundbreaking nila oh. Nagbaon sila nitong time capsule ang tawag diyan eh. Kaya kung magukay kayo minsan, makakita kayo ng tubo na bakal na may laman ng mga sulat, yan ay time capsule. Nakasulat yan kung anong proyekto yan, anong taon, at mga description. So ayan, totoo talaga. No questions. Sana walang magsabing fake news. Kasi narito sa report ng National Housing Authority ang pangyayaring ito. Awarding of 1,380 condominium type housing para sa mga taga Malabon. Okay, so balik tayo sa video. The President has previously stated that priority of his administration is to provide cheap housing for Filipinos. Naway mas marami pa tayo mapapatayong bahay at matutulungan na kapwa nating Pilipino. The President was with Malabon City Mayor Jenny Sandoval, the SHUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, and NHA General Manager Joe Bentay in the inauguration of the project. Ryan Lisiges. So ayan, natungayan natin ang kagandahan ng mga proyekto ni PBBM tungkol sa pabahay na libre. Ayan oh, aerial view condo units kung tingnan sa malayo, di ba? Pero pinamimigay lang yan. Libre galing sa gobyerno, sa NHA, sa utos ni PBBM. Kaya magpapasalamat tayo sa napakabuting presidente at huwag nang maniwala dyan sa mga kung ano-anong sinasabi ng mga crab mentality. Okay, ako'y magpapaalam na huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para naman makatulong kayo sa akin at sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, God bless the Philippines.